Ang pagpapatuloy. Sa kaina-hinalang box na nasa kanilang harapan ay hindi na nag-atubili pa ang lahat at lumapit na dito. Nang makalapit na ang lahat habang nakatingin sa treasure box ay sinabi ni Sangga kay Dokja na gamitin naman niya iyon. Tinanong naman ni Kim Dokja kung okay lang ba daw yun. Sumagot naman agad si Sangga na syempre naman daw at pwede niyang kuhanin ang lahat ng item na makikita nito sa nasabing box at yun daw ang tama nilang dapat gawin. Nang masabi yun ni Sangga ay bahagya na ding lumapit pa si Kim Dokja sa treasure box at isang bagay ang dinampot niya sa kanyang bulsa. Habang kinukuha ang isang bagay na tila lumiliwanag ng lila sa kanyang bulsa ay sinasabi ng Dokkaebi na meron daw palang kakaibang box ang makikita kapag naalala mo ang nakaraang senaryo, inilagay daw niya ang isang bagay dito at sa isip naman ng ating bida habang nilalagay sa loob ng box ang isang nagliliwanag na bola. Ilalagay daw niya ang Tier 7 Demonic Species Monster Core na nakuha niya sa Warden of the Dark kasama ang Broken Faith. Makikita naman natin dito si Sangga na nakangiti habang pinapanood ang kakaibang paggamit ng ating bida sa treasure box. Habang gumagawa na naman nga ang ating bida ng kanyang mga moves na di kapani-paniwala ay tila ay may idea dito ang Dokkaebi kaya nag-ingay na naman ito. Sinabi nito na sino daw ba ang pwedeng makaalam na yun ay isang limited edition premium item. Hindi ba daw sila naniniwala sa kanya na nagsasabi siya ng totoo? Nang isarado na ng ating bida ang treasure box na nagkalaman ng Tier 7 Demonic Species Core at Broken Faith ay nagulat ang Dokkaebi at napagtanto kung ano talaga ang box, kaya nasabi na lamang nito sa gulat na ano daw ang ginagawa doon ng box na iyon dahil tinanggal na iyon sa laro matagal ng panahon. Masungit namang tiningnan nila Mr. Han Hilyong at Sangga ang Dokkaebi sa parang hindi pagsang-ayon nito sa ginagawa ng ating bida. Dagdag pa ng Dokkaebi na kapag daw naglagay ka ng low-grade items sa loob ng box at isinarado, ito daw ay siguradong maglalabas ng high-grade item, at di nga nagtagal ay lumiwanag ng napakalakas ang box na patunay na may himalang nangyayari sa loob nito at sa pangyayaring iyon ay namamangha sina Dokja at mga kasama nito. Nang nasa kalagitnaan na nga ng ganda ng pangyayari ay napasabi na lamang ang Dokkaebi sa mga constellations na nanunood na. Hindi daw niya alam kung bakit naroroon ang treasure box na iyon sa Baitawa at sinabi din ito mainstream. Matapos sabihin yun ng inggit-erong Dokkaebi na si Biryo ay sinabing ang #B-7623 daw ay pagsamantalang nag-shutdown. Lumipat naman ang eksena sa ating mga bida habang pinapanood pa rin ang box na walang tigil na sa pag-ilaw. Mga ilang sandali pa ay nag-anunsyo na ang system na ang magiging resulta daw ay isang blade weapon dahil naglagay daw siya ng blade weapon sa box. At sa pag-ilaw na parang may lalabas na sa box ay nag-anunsyo na naman ang system na ang random loot nga daw ay na-activate na. Pagkatapos noon ay nag-anunsyo na naman ang system na sinasabing ang item daw na nailagay sa box ay related sa isang constellation. Ang chance daw na ang item ay magresulta na pagkakarelate sa isang constellation ay tumaas ng sobra. Habang binabasa yun ng ating bida ay sa isip niya na hindi daw niya yun inaasahan. Sinabi nga niya dito na kahit ano daw ay okay lang basta bigyan siya ng item na mas mataas kesa sa A-grade. Ilang sandali pa ay bumugso na ang napakalakas na kulay lilang ilaw mula sa box na naabot na ang taas ng underground. Patuloy naman sa maigting na pagbabantay ng ating mga bida sa box hanggang sa nag-anunsyo na naman ang system na ang natitira nga daw na number sa paggamit ng box ay naging 0 na. Pagkatapos ng anunsyo na iyon ay huminto na din ang napakalakas na pagliwanag nito kaya sinabi na ng ating bida kung bubuksan na daw ba nila ang treasure box. Agad namang tumango ng sabay sina Sangga at Hilyong dahil sobrang pagka-excited na din sa kung ano ang nasa loob ng box. Sa isip ng ating bida, yun daw ay isang premium item na nasabi pa sa Starstream Management Center. Dahil ang mga item daw na magbibigay sa iyo ng mataas na grade ng item kapalit ang lower grade item ay sisira sa balance ng senaryo. Nang kinuha na ni Kim Dokja ang item sa loob ng treasure box ay nakita nilang isa itong napakagandang espada. Napawaw naman doon sa sobrang ganda sina Sangga at Hilyong Lee, para namang nakilala iyon ng ating bida base sa nabasa niyang novel. Itinaas na nga iyon ng ating bida para makita ang pinakang ganda nito kaya sa pangyayaring iyon ay talagang parang gusto din iyon mahawakan ni Hilyong. Matapos noon ay pinakilala na rin ang item na may pangalang Unbreakable Faith at may grade na isang constellation artifact. Ang espada daw na ito ay pagmamay-ari ng hero na si Kaizenex na pinamunuan ng Grunshad sa Grand Age of Magic noong unang panahon. Ang espada pa nga daw ay napapalooban ng mastery ni Kaizenex sa Ether at nagbibigay ng kakayanang may palabas ang Blade of Faith na may nakapaloob namang apoy, kadiliman at holy properties, at ang item pa nga daw na ito ay magbibigay sa gumagamit ng karagdagang stamina at lakas ng dalwa.
Makikita naman natin dito na pamwesto na naman nga itong si Mr. Han sa may mana brazier na may ether flame habang kumakain at pinapanood sina Kim Duk-ja. Sinabi naman ni Sanga na kahit daw siya ay masasabing ang espada ay isang nakakamanghang item, hindi naman mawala ang titig ni Hilyong sa espada na normal sa isang bata na nakakita ng nakakamanghang bagay. Sa isip naman ng ating bida ay hindi ito makapaniwala na inakala pang binibente iyon ng nakakataas. Dahil para daw sa kanya ay ang grade daw noon ay mas mataas pa sa lahat ng alphabetical na item. Pagkatapos ay humingi si Kim Duk-ja ng pahintulot kina Sanga at Hilyong kung pwede ba daw na sakanya na lamang yun. Pagkasabi ng ganon ni Duk-ja ay makailang ulit na tumangu-tangu sina Sanga at Hilyong at agad na sinabing syempre naman daw, nag-anunsyo na din agad ang system na nakakuha daw siya ng Constellation Artifact at ang may-ari daw ng artifact ay gustong-gusto na makilala ang ating bida. Ilang sandali pa ay nag-alek na si Kim Duk-ja para sila ay umalis doon at bumalik sa kanilang pinagmulan. Sinabi pa nga nito na marami-rami pa daw ang mga ground rat sa kanilang pinagmulan kaya ang kailangan lamang daw nilang dalhin ay ang mana brazier. At para daw magawa nila iyon ay kakailangan ulit nila ang kakayanan ni Hilyong na interspecies. Nang banggitin iyon ni Kim Duk-ja ay agad din namang ginamit ni Hilyong ang kanyang skill. Nilagay na nga din ni Kim Duk-ja ang kanyang espada sa kaluban nito at ang batang hindi kumikilos ay nanlalaki ang mga mata dahil sa kanyang natuklasan. Tinawag na nga din ng bata si Kim Duk-ja kaya lumingon ito at si Sanga. Lumapit na din si Mr. Han para maghanda na din sa pag-alis. Sinabi ng Hilyong na wala na daw kahit isang insekto sa kanilang paligid. Sa isip ng ating bida pagkatapos banggitin yun ni Hilyong ay baka daw sumabog ang utak ng lahat ng insekto doon ang dahil sa Warden of the Dark. Sinabi pa ni Hilyong na wala daw talaga kahit isa ngunit meron daw sanang isa pero hindi na nga natapos ang sasabihin ni Hilyong dahil maski siya ay hindi alam kung anong klaseng insekto ang naabot ng kanyang skill, patuloy nga sa paggamit ni Hilyong sa kanyang skill para mapasok ang isip ng insekto at mga ilang sandali pa ay nanlaki na naman ang mga mata ni Hilyong, dahil parang napasok na nito ang isip ng insekto na parang pinilit nito kahit mahirap para sila ay makaalis na sa pugad ng mga ground rat. Nagkaroon na nga din sa paligid ng pagdaloy ng mana sanhi ng interspecies skill ng bata, nagsalita na nga din ito sa ibang lengguwahe na parang kinakausap ang insekto na napagtagumpayan niyang mapasok ang isipan, napansin naman ni Sanga at Kim Duk-ja na parang may kakaiba sa pagkakataong yun na paggamit ni Hilyong sa kanyang skill kaya sa pag-aalala ay tinawag na niya ang bata. Ilang sandali pa sa patuloy na pagdaloy ng mana galing kay Hilyong ay may napakalakas na dagongdang na nagpaalarma sa ating mga bida na nasa kailaliman ng underground. Ang pangyayaring ito ay maihahaluntulad sa isang bapakalaking halimaw na nagwawala sa ibabaw ng underground na kanilang kinaroroonan. Kasunod ng napakalakas na pagdagongdong na iyon ay nilinggan ni Sanga si Hilyong at nakita niya na hirap na ito. Naglaway na nga din ito at damyugaw na nga din ang ilong nito kaya sumisigaw na ang dalaga habang tinatawag ang bata sa sobrang pag-aalala. Lumipat naman ang panel dito sa labas o sa ibabaw ng underground na maririnig ang sobrang lakas na pagdagongdong ng napakalalakas na yabag, nagpapatuloy nga ang maririnig na napakalalakas na yabag sa underground at wala doon magawa sina Duk-ja dahil inaanalisa pa nila ang tunay na nagyayari. Bumalik naman sa ibabaw ng underground ang panel at makikita ang napakalaking prey mantis na naglalakad na parang lasing, sa sobrang laki nga nito ay kasing taas na ito ng isang building at ang binti ay kasing lawak ng isang ordinaryong kwarto. Pinakita na nga din ng malapitan ang napakalaking insekto na ito na naging inag-inig pa na maihahalin tulad din sa isang zombie kung kumilos. Linggo naman ang linggo dito si Kim Duk-ja habang patuloy sa paglabas ni Hilyong nang nag-uma pa na mana. Sinasabi pa nito sa isip na ang kanina pa daw nilang nararamdaman na vibration ay nanggagaling sa pinakang ibabaw, siguro daw ay marami dong high tier na mga halimaw. Nang makampirma iyon ni Kim Duk-ja ay saka nito nilapitan si Hilyong. Inalag-alog nito si Hilyong habang sinasabing itigil na daw niya ang kanyang ginagawa, hindi naman agad bumalik sa ulirat ang batang si Hilyong kaya naman hindi yun tinigilang tawagin ni Kim Duk-ja. Kasabay noon ang pagsabi niya na kung sa ganun kaaga daw ay ipagpapatuloy ng bata ang pag-connecte nito sa monarch species insects ay, hindi nga doon natuloy ang sinasabi ng ating bida dahil bumalik na ang ulirat ng bata. Sa pagmulat nito ay una nitong nakita ang tagapagligtas niyang si Kim Duk-ja. Nang makita naman yun ni Kim Duk-ja ay agad nitong sinabi na itigil daw agad nito ang paggamit sa interspecies skill at bilisan yun, agad nga namang itinigil ni Hilyong ang pag-connecte nito sa monarch species insects. Kaya dito ay makikitang ang napakalaking insektong ito ay parang bumalik din sa ulirat at parang nagtataka kung paano siya napunta doon.
Nang mapagtanto ang mga bagay-bagay ay kumar-ipas ito ng takbo dahil sa nakakatakot nga namang nangyari sa kanya. Nakontrol siya nang hindi niya alam kung sino kaya naman talagang hindi na ito nag-isip pa at ginawa ang nararapat para sa kanyang sarili. Proud namang sinabi dito ng batang si Hilyong na nagawa daw niya ngunit hindi ito masaya dahil hindi parent siya nagtagumpay. Sinabi ni Dokja na hindi daw siya makapaniwala sa nangyari. Sa isip naman niya nagawa nga daw ni Hilyong na may sama ng monarch species insects at sa pangyayari daw na iyon ay muntik na silang mailibing ng buhay. Para namang pinagalitan ni Kim Dokja ang batang si Hilyong, hinawakan na naman ito ang ulo ng bata para i-comfort ito at hindi masamain ang kanyang sinasabi. Sinabi ni Dokja sa bata na hindi daw niya pwedeng gamitin ang kanyang skill, wag daw nga yun gamitin ni Hilyong hanggang sasabihin niya. Tumango naman doon ang mabait na si Hilyong at sinabing okay. Pagkatapos noon ay lumapit si Dokja kina Sangga at Mr. Han kay si Hilyong. Sa pagplano nila na umalis na sa lungga ng ground rat ay sinabi ni Kim Dokja na sa oras na yun ay maliligaw daw sila kapag pumasok sila sa black tide, kaya naman daw ay kailangan nilang mag-antay ng kaunti at saka magpatuloy kapag meron ng mga maliliit na insekto sa kanilang paligid. Nang marinig yun ni Sangga ay nagpaabot naman ito ng kanyang nalalaman. Kung ang kailangan lang daw nila ay ang malaman ang daan pabalik ay sa tingin daw niya ay makakatulong siya. Nang marinig yun ni Hilyong at Kim Dokja ay nanlaki ang mga mata nito sa pagkabigla. Sa pagpapatutuo ay sinabi pa ni Sangga na meron daw siyang skill na medyo kapareha sa skill ni Hilyong. Gulat naman doon si Yonggo Han na parang siya lamang ang hindi napagkalooban ng anumang skill o kakayanan sa bagong mundo na kanilang kinabibilangan. Pagkatapos noon ay doon na din po muna nagtatapos ang ating series. Huwag po sana ninyong kalimutang mag-like at mag-comment para ma-shoutout sa sunod nating video. Ang inyo pong nakikita na dyan ay kaunting pasilip sa sunod nating episode at sana ay abangan po ninyo. Shoutout na din po sa mga lading tunay na ito. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay at mag-iingat po kayo parati.